Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Karmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami!" Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na'y hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo! Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran, o baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal, tulad ng kanilang kaugalian, hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias. At binuhusan nila. "Isa pang buhos," utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog
hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.